Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 29. So today, may bago tayong segment and feeling ko wala pang pangalan to. Pero ang bala ko dito is pag-usapan yung mga issues, yung mga trending topics na pwede nating pagnilay-nilayan and gusto ko parang short bits lang siya para sa mga nagko-commute and para sa mga listeners natin na gusto lang yung mga short form content na pwede nilang pakinggan lalo na pagka nasa work or parang gusto lang makinig habang lunchtime, mga ganyan. So today, tatanong natin yung guest natin. So today, yun ang pag-uusapan natin sa mga trending topics na nakita natin sa social media. So tatanungin ko yung ating guest. Hindi na i-introduce. Naranasan mo na ba yung road rage? Nagka-road rage ka? Meron talaga. Lalo na pag dito ka sa Pilipinas nag-drive talaga. Mararanasan. Hindi ko pwedeng iwasan eh. Kumbaga, sobrang patis ng daanan natin eh. And medyo, yung iba, walang disiplina talaga. Parte na talaga ng sistema yung road rage. Tingin ko pare. Paano nangyari na yung road rage sa'yo? Actually hindi naman kami nagpang-abot. Kumbaga parang nagbabalang din ako ng bintana. Kasi ang nangyari, yung lumiliko ka ng wala kang signal. So, yung nagka-cut ka bigla, kinakat mo bigla. Ano yun eh, tricycle usually. Tapos parang sinigawan ko siya ng bobo eh. Bobo. Ayan, tapos tinigilan niya ako, pre. Parang tinigil siya sa akin ng masama. Sinigawan ko siya ng masama rin. Pero kasi ako, padiretso na ako kasi green light na sa akin eh. So siya lumiko siya papuntang kabilang side. Ganun. So, yun, sigawan na. Pero parang, hindi naman din ako palaway talaga, sa totoo lang eh. So, parang siguro bugso na ng damdamin. Nung time na yun. And siguro, pakaramdam ko, rush hour. So, halo-halong emosyon na. Yun, magpapang-abot ka talaga. Tingin ko talaga inevitable siya sa Pilipinas. Kasi, road ng Pilipinas. Si Papa, pagka nakikita ko mag-drive, mainit din ulo eh. Talaga? Oo, mainit ulo. Ako, pre, parang ganun eh, no? Yung ibang kadalasang driver, mainit ulo pagka nasa daan. Hindi, siguro, yun nga. Factor na rin na mainit sa Pilipinas, walang disiplina, and pangit yung daanan, pre. Traffic din. Oo, pre. Yun nga yung sobrang pangit disiplina. Kasi, syempre, ako naranasan ko na rin mag-travel sa ibang bansa. Kita mo talaga yung difference, pre. Yung disiplina. Talagang maganda yung transport system nila. Oo, tol. Yun talaga. Lalo sa Japan. Japan ka galing, di ba? Hong Kong. Pinaka-recent. Pero sobrang iba talaga, pre. Sobrang, di mo mapais ko, ba't ka dito sa Pilipinas pinanganak? Joke lang. Dami bansa eh, no? Pilipinas pa napili. Malas. Pero, feeling ko ganun eh, no? Parang pagka road rage talaga, ang bilis ng PC ng tao. Dahil nga sa traffic, pangat yung sistema, pare-parehas ng pasaway. Actually. Pero pag nakaka ka nung tricycle, kamot ulo lang yan eh. Wala tol. Yung mom ko ilang beses kasi syempre nung elementary ako or grade school, parang ilang beses na tamaan ng mga ganyan eh, mga tricycle, yung mga truck. Truck na malilit lang naman, hindi naman yung truck na malaki. Pero wala kamot ulo kasi hindi naman ganun din si mama. Kumbaga sa kanya rin siguro nakita na hindi naman dapat pinapairal lagi yung init ng ulo sa daan. Kahit may nangyari ng ganyan. May hinihingi lang talaga is mag-sorry yung driver, kahit malaki yung damage sa kanya. Doon ako nabilib sa kanya. Natuto. Oo. Pero kasi, di ba, pagka talo ka pa rin eh. Wala, tol. Wala talaga. Wala nang pambayad. Magagalit ka. Actually, pre, nangyari sa akin, di ko alam kung sinong mali. Umatras ako from Jollibee party. Tapos akala ko, nag-go na yung likod ko. Pagka wala nang kotse. Yung pala, nandun pa pala yung truck ng gardenia.
Dumikit ako, pre, pero mali ko. Tingin ko mali ko kasi hindi ko check yung side mirror eh. Yung rear mirror, kumbaga parang, bumaba ako, chinek ko. Tapos parang wala lang. Yung driver din yung Gardenia truck, parang kamot ulo lang. So, parang nag-shake hands lang kami. Okay lang, bro. Ganun. Parang ganoon lang kami. So, meron pa rin naman hindi pinapairal talaga yung init ang ulo. Meron pa rin naman ganyan. So, thankfully. Pero ikaw, di ba, nagbabike ka din? May naranasan ka na bang yung manunuto? Hindi naman ako tinutukan, tol. Pero, nakasagutan ko din. Pero hindi naman din sobrang lala. Kumbaga, parang, buti na lang walang ganong, nung nagbabike ko, wala akong ganong senaryo. Pero may naranasan ako, tol, na nagbabike kami ng mga 4 a.m. yata in the morning or 5. Lasing yung motor, yung nag-drive ng motor. Tapos tumama siya sa likod ng taxi. Kasi malakas yung impact, pre. Tabi namin talaga, habang nag-bike kami. So yung debris mo tingnan na tumama sa amin. So iniwasan lang din namin. Hindi na namin pinali kasi marami naman tumulong. Pero kitang-kita talaga namin. Pero yung pag nag-bike ka, sa bike lane ka talaga? Actually, pre, yun din yung nagsasabi sila na pangit yung road sa Pilipinas. Kasi nga, hindi talaga siya made for bike lane. Yung nakikita mong bike lane, yung almost canal lang talaga yung laki niya. Gutter. Pre. Parang nilinyaan lang yung gutter no? Pwede na to. Masabi. Yung sabi sa akin ng wife ko is urban planning talaga. Hindi raw maganda yung urban planning. Pero tingin ko, kasi ibang bansa, di naman ganyan eh. Kasi, di ba nakita mo yung sa Korea, ang ganda nung bike lane nila. Di ba nakagawa kasi ng movie sa bike lane nila, di ba? Nakagawa sila ng mga gandang scene sa bike lane nila. Ang ganda ng pang-travel yung bike lane nila dito. Panay riding in tandem. Mamatay ka, papuntapin ka. Actually, pre, may diba sa bike, pagka umaahon ka or like pataas, pa-inclined yung ride mo, babagal ka. So, may riding in tandem na pwedeng dumukot sa likod ng bulsa mo. Di ba kasi yung bulsa ng biker na sa likod? May ganun may pickpocket sa habang nag-ride ka na pataas babagal ka. Okay. Tapos yung riding in tandem, dudukutin lang yung cellphone sa likod mo. Kasi minsan doon nalagay yung cellphone ko eh. Pero hindi naman sa akin nangyari. Nakita ko lang yung video sa akala ko ikaw yung manunutok. Kasi pagka yung bike ka, tapos ikaw yung manunutok, pagka papadya ka na mabilis. Hirap naman nun. Mahabol ko ng taong bayan. Babatuin ka lang ng bato tumba ka na Pero ito nga di ba, parang bakit umaabot sa point na yung manunuto ka ng baril sa road rage? Ganun ba kalala yung ginawa sa'yo? Ako tingin ko kasi pre, pag may baril ka sa kotse, pre, may tendency mangyari yan Like, matapang ka pag may baril ka yun nga So, tendency pagka may ganyan ka nakaalitan sa daan. Hindi na naman siguro sa road rage yan, pre, kung baka parang self-defense mo kasi iniisip yan yung pag may baril ka Pakiramdam ko lang gagamit mo talaga siya sa ganun. Pero sa kanya kasi, kitang-kita bike to work pa yung Diba, pre? Nasa bike lane pa siya, di ba? Yung si paring Willie. Nasa bike lane siya hinarang niya yung siklista Tapos, wala, anong gagawin niya? Di ba pag bike, yung mga dala lang naman ng bike, Allen wrench pa nga yun. Parang mo sasaksak sa sasaksak sa... Wala, tol. Ang sabi pa niya sa interview niya doon sa parang sa court hearing niya. Sa hearing, pre. Parang yung gloves daw ng biker na yun. Yung may patigas daw, may knuckles daw dito. Pero parang sa video daw, wala daw gloves Wala naman knuckles, di ba? Sa CCTV, wala sa set. Parang wala nga. Sila pa yung kotse. Kumbaga parang ganun. Tsaka, yun nga, tinignan ko din yung report. Parang sa left side. Yung bike lane, di ba, right side? Yung deck ng kotse, left side. Hindi, sa left side siya tabama sa left side lumigat. Bago pa daw yun. Bago pa daw yung nagkainitan. Nagka-dent na siya. Di ba yung bike lane nasa right? Left side yung Hindi, tumama siya Kumbaga, ito yung kotse.
left siya tumama talaga kasi umovertake din kasi yung bike kasi nga nakaharang yung kotse sa bike lane. Hindi, pero parang before pa daw noon may dent na. Okay. Ay, yun lang. Yun medyo nga, diba? Well, hindi mo maiwasan yan. Alam mo naman yung mga tao sa Pilipinas, especially sa mga wala, ayaw ko salita ng word, pero kung ganun ka ka-psychopath na na tao na gusto mong ikaw yung biktima. tingin ko medyo basta pagka-tingin ko may baril ka sa kotse talaga, medyo may ganun kang ego na kailangan pakita mo na matapang ka or mas higher. Ang labo, kumbaga, ang dami naman pwedeng gawin. Bakit mo ilalabas yung baril mo? Wala. Siguro wala na siya naisip na iba or baka dahil nga sa initan ng ulo sa kanan. And siguro may bearing na siguro yung old age. Hindi, pero kahit naman matanda ka lalabas mo pa rin. Tapos kinasa kasi. Kinasa. Kinasa Ano yun? Kung kinasa mo kasi, ready kang pumatay para isang click na lang, pwede ka nang maging murderer. Inisip ko kung walang video or kung walang CCTV noon that time. Ano yun, pre? Parang kaya lang balik na rin. Kasi, siyempre, ano bang laban ng biker na normal worker lang. So, diba? Malamang talaga ma-reverse talaga yung card no. Kaya, pero nga, may CCTV. Tsaka yun pa, yung pinagbayad pa yung siklista. Actually, pre, kung ano naman, kasi siya naman tumama talaga siya sa kotse, as per the video. So, magbabayad talaga siya. Pero yung problema kasi, yung naglabas ka tinutuwa mo ng baril, pinatuwa mo yung bike. Regardless sa reason Kinaladkad mo yung rider yung biker sa daan. Diba? Pwede magbayad. Kasi mali mo talaga. Mabayad mo talaga yun. Oo, pwede. Mapapalagpas mo yun. Pero yung manuto ka, wala Walang ano yun. Yun medyo, doon nagkamali. Pero nakaka-bad trip kasi yung sabi niya, yung parang, yung be responsible sa vloggers, saka sa Parang sinasabi sorry kasi nakita niyo ako may baril Sorry ako patuloy lumalabas sa masama. Parang ang masama nun, pre, hindi yung vlog, CCTV yun Paano naging vlog yun? Di ba? Oo. Mukha kang vlogger yung hindi naman or kung ginawan siya ng content, ginawa ng content yung CCTV yun, hindi naman mag-isila ng CCTV, di ba? Nakita mo sa and di ba pwede dayain yun? Pwede na-edit, pero, di ba? Halata naman na totoo na natutuwa mo ng baril yung right bike. Pero, nakakawa pa ng pre, hindi naman sa pag-ano, parang kawawa kasi yung biker pre, di ba? Papasok, isip mo pre, yung isa ng araw ng tayo. Magkatrabaho ka, nakapay. Malamang malayo yung binabike ng traffic pa. Pagod na yung bike, sa harangan yung bike lane. Overtake lang para lang makahabol. Isipin mo, overtake siya para makahabol siya sa hindi siya malate. Sumama siya, pre. Tapos isipin mo, tinutukan siya ng baril, binatukan siya, kiniladkad siya. Pero isipin mo yung pagkakayurak mo sa pagkatao ng biker. Parang hindi naman tama. Pero ramdam ko yung disappointment ni yung attorney na biker na si Fortune. Parang yun. Kasi hindi na rin lumaban yung biker. Alam niya matitigil kasi yung work ng biker. Mawala ng kakainin yung tsaka ang hirap dito. Siyempre, di ba, ito nga maganda dito sa Pilipinas kung sino yung may kapangyarihan, siya pa yung may presscon Wala, tol. Diba? Yun? Kumbaga, perks niya sa Pilipinas yun na kung wala kang posisyon, hindi ka mayaman, wala kang presscon. Wala. Tsaka, syempre pre, hindi kayang baliktarin ng walang pera yung situation pre. Sa Pilipinas. Tsaka tignan mo parang sino ba magrereklamo? Sino mag-file ng complaint kung ganun yung makabangga mo, may kapangyarihan? Matatakot pre, yun din isipin mo may kasama na siyang attorney na ako, tingin ko kay attorney Raymond Porto na mayaman, magaling. Photographer yan pre, wedding photographer si Raymond Porto dati. Tapos, tingin ko matalino yung si Raymond, pero hindi mo grinab yung help na binibigay niya sa'yo. Kasi ayaw mo nang matigil yung mundo mo sa ganong situation. So, mag-move on na lang.
Tsaka matagal pa yan, may hearing pa yan, madami pang ano. Oo. Wala kang trabaho, wala kang pamilya mo, pre. Kumbaga, kunwari, kahit mapanalo niya, ganun pa rin, wala naman nagbago. Yun. Parang unless may babayarang danyos or something like that. Magkakaroon na ng parang magkakaroon na ng sabihin ko na nagawa ng ng justice, parang justice, pre. Yung ganun yung buong Pilipinas, pero sa biker pre, syempre isipin niyo yung gutom na pamilya niya. Tsaka tsaka di ba yung kahit yung nag-video may sasakyan yun, di nga nag-complain yun syempre. Kasi nga parang meron din siyang death threat din or threat. Oo, meron. So halo-halo din kasi ganyan. Hindi mo kakayahanin yun, parang ganun, parang mahirap. Matatakot ka talaga. Mahirap. Ano naman, pulis yung kinakakaway. Ayaw din dal. Pero tatawa ako doon sa tawa ako doon sa memes na. Oo, pre, ang dami, no? Dami. Pwede ba flash yun dito? Yung mga memes na yun, pre. sa video doon sa yung ano ba yun? Yung nakatawa nun, yung kay Sir Raymond, yung laman ng bulsa ng siklista. Martilyo na rin yung laman Kumaga parang lalaban na rin sa parang regular lumaban sa mga kupal na nanunutok Tawa ako dun sa mga edit yung parang on-siter siya, nasa concert, nakagitara. Yung ano ba yun, yung music prod, di ba? Parang may ganun. Yung? Yung na siya yung nasa music prod, yung inaayos yung music niya, parang nagagalit siya pag pinapaayos yung ilaw or yung music, yung gano'n. Tapos pa di ba naalala mo, yung ibang ganong ugali or ganong mukha. Sino ba yun? Si Mang Boy. Tsaka yung isa pa, yung nasa tricycle naman pa yung si Borgie Manotok, yung pinakulat niya na name, Borgie Manotok. Si Borgie Manotok na Mang Boy Multiverse. Nakakawa sila pa Parang meron silang resemblance talaga. Pag ganun mo ka. Tignan mo yung pagtanda mo, pag ganun ka itsura mo. Yun nga baka ganun din yung kalabasan din, no? Ano rin ako. Pag medyo mapapanat ka dito. Yung mga may parang, inisip ko tuloy, baka ganun din yung mga kapagtanda. Tapos yung naka-t-shirt na, hindi siya naka-t-shirt Naka-polo yun, bro. May ano pa yun. May pin yata ng... may pin pa yun. Ng pang government official or worker, gano'n. Pero yun nga di ba? Pagka tumanda ka, tignan mo na may salamin ka pa. Parehas may salamin yan Hindi, yung isa wala. Yung police wala. Walang salamin yan. Meron. Meron. Lahat sila may salamin. Si Mang Boy, si Borgie Manotok. Naku, yari ka. Alam na. See you sa pataviral din. Isa ka sa Pero, di ba pati yung pag-carry ng baril, yung mga permit na yan, may test yan Kanya. Ha? Pasula yung lisensya niya sa baril. Sabi. Pero di ba, parang pagka kumuha ka ng baril, magkaroon ka ng lisensya, may mga test yan, may psychological test. Na hindi mo gagamitin yung baril mo talaga sa dahas. Ako sa experience ko sa mga nalalaman ko, pwedeng dayain natin sila. Pwedeng bayaran natin. Mga kaparad niya, syempre, dati siyang pulis. Baka may pass na siya agad. Or connections and everything, bayaran mo yun. Pagdating sa Pilipinas. Pati, di ba, alam ko may kaso na siya ng mga grave threat dati. Kasi mukha naman siyang ganun, pre. Mukha naman siyang, mukha siyang kalaban talaga, pre. Mukhang villain yung dating nas palabas, Mukha snapping turtle nga daw. Oo, pre. Kaya siya pinagtawanan sa memes, parang ganun. Kasi sila kasi mukha yung mga nag-viral na nagagalit sa Facebook, pre. Magkakamukha talaga sila. Yun nga Kaya medyo nakatakot. Sa akin naman, feeling ko hindi naman ganun itsura ko pag tanda. Yan hindi mo alam, Lin. Yan hindi mo alam. Yun lang yung Anong edad na ba yun? Mga 60? More than siguro. More 60, 70. Pero andun siguro, sa bracket na ganun. Parang ang hirap pag ganun yung itsura ko. Sana hindi naman. Kasama pala ako dun sa Kasi ko yung
may baril ng mabarik ka rin, or may samurai ka rin, no? Ano kaya nga na? Pili ko, sa akin kasi pag ako din, pag ako nga, tinuturuan pala mag-drive, sobrang chill ko lang eh. Yun. But, alam mo, hindi mo maranasan yung ganyan, yung chill pag nasa EDSA ka, nasa Quezon City ka, mawawala yung pagka-chill mo talaga. At sobrang chill. May kita mo talaga eh. Na doon lumalabas yung ugali ng tao pagka nag-drive ka na sa Manila. Oo. Talagang mainitin talaga pag ganun. Kasi dito pala ako napag-drive eh, sa may Fairview. Traffic. Sa bagay, sa Almar, traffic. Hindi naman siya. No, pwede, traffic. Pero hindi, kasi isipin mo lang pagka araw-araw na ginagawa. Tapos traffic. Tapos lahat kayo walang disiplina. Pati ikaw, pati ako, walang disiplina rin. Ano talaga? Kasama talaga sa... Kasi, ganito hindi ka tulad ng ginawa ng biker, umiiwas siya di ba? Mag-overtake siya. Dinidiskarte siya. Kasi pag wala ka diskarte lang dito sa Pilipinas o sa Manila, paninidrive na talaga. Hindi ka makakarating ng maayos sa paroroonan mo. Oo. Kaya kailangan mo dumiskarte. Kaya nag-iisip ka kung paano umiiwas or sumingit. Lagay mo talaga lahat ng pagiging kupal kahit sobrang bait. Magiging kupal ka rin talaga sa daan. Grabe kasi training ground dito sa Manila eh. Oo, pre. Kaya pa siguro drive ako sa ibang bansa to. Baka... Mani-mani na. Pwede. Actually, parang pwede yung ganun eh. Sa Australia dati. Parang sobrang basic na rin mag-drive sa Australia. Yung mga driver namin na from PD. Hindi naman driver. Kung mga co-photos ko na nag-drive doon. Sobrang dali na mag-drive sa Australia kasi nga, hindi ko ito Pilipinas na sobrang... Hindi ba traffic doon? Nag-traffic naman, pero hindi yung parang traffic sa atin na oras, pre. Walang oras eh, no? Walang oras yung traffic sa atin. Kada pagka naisipan yata ng tao maging traffic. Wala to eh. Di pati di ba kasi nga siksikan dito tayo sa Maynila. Wala tol, anong isip bakit sa atin tol? Sobrang mura ng down payment ng kotse. Oo, kaya dami nag-order, di ba? Kasi ibang bansa kasi pag nagka-kotse ka, medyo malaki yung, parang malaki yung down. Kaya madali na makakuha ng kotse. Motor, ganyan, madali na makakuha. May zero ano pa nga yata? Zero down payment pa nga yata minsan. Pero sa akin, walang kaso yung down payment. Kung diverse yung opportunities sa Pilipinas. Kumbaga wala lang sa Manila. Kunwari sa Laguna or sa Cavite. Na para sa kumbaga parang yung work. Kumbaga level ng industry dito sa Pilipinas, kung meron yan sa iba't ibang probinsya, hindi magsisikipan dito eh. Kahit kasi, babaan mo yung down payment yan. Kasi tingin ko kaya nasa Pilipinas, nasa Manila lahat. Kasi may provincial rate pa rin yata. Oo. Kaya lahat gusto rin sa Pilipinas, sa Manila. Kung na-develop siya, maraming investor sa ibang probinsya. Actually, going there na rin naman siguro tayo kasi sa Alabang maganda na yung lugar eh. Yung sa Pampanga maganda na. Tapos ngayon parang sabi nung friend ko na architect, yung SJDM daw, yung Bulacan, uprising na rin daw. So tingin ko sooner or sana. Matagal pa. Kasi sobrang clogged na talaga dito sa pre, sa Quezon City. Dito pa lang sa Almar eh. Palabas pa lang ng subdivision, parang 30 minutes na eh. Talaga? Just sa subdivision niya pa lang? Oo, 30 minutes na. Tapos lalabas ka pa sa may Almar mismo, yun sa may... sa Almar. 30 minutes na yun. So, isang oras na yun. Mga din kasi yung nagta-traffic dun eh. Oh my. Tsaka masikip yung daanan sa inyo no? Masikip, tapos siyempre, kanya-kanyang diskarte sa counterflow. Wala din. Sobrang traffic. Ayan pa pala, isa pa rin. Yung e-bike, pre. E-bike. Nakakairita kasi may talaga. Saan ba dapat sila pwesto? Bike lane o? Di ba dapat hindi sila sa bike lane? Galawang coaching datingan nila tol. Sobrang. Isip mo malin. Pag check, judgmental akong judgmental. Yung e-bike. Mukha siyang walang lisensya tol eh. Sa e-bike? Wala naman lisensya ang e-bike eh. Yun nga eh. Yung isabihin. Hindi mo alam yung kung paano lumiko ng maayos. Parang lahat basta makaliko lang. School, walang walang training, kumbaga. Or kumbaga, liko ka lang kung makaliko ka. Ganun.
Oo, pre, ganun. Sobrang, mag-check mo yung mga taong nag-iingat. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Na nakikita mo sa, kasalamuha ako sa dami. Pero dami naka-e-bike ngayon parang... Dami. Yun nga parang ang hirap din i-regulate ng ganun sa traffic. Wala, pwede ko nga ba't walang lisensya yung kasi kalabang kotse na tingin nila Yun nga. Pero yun nga, wala, pangit ng transport system natin talaga dito sa Pilipinas. Kung mag-book ka ng Grab, mahal. Kung mag-MRT ka, minsan wala Hindi, tsaka wala pa dyan sa wala pa dito sa norte, masyado. Wala pa sa atin. Tapos kung magko-commute ka, mahirap din sumakay. Pila. Ulan. Pila. Oo. Tsaka tawag dito, konti na lang halos namamasada ngayon. Talaga ba? Parang. So yun, mahal na sila gasolina yata. Lugi na rin yata sila. Gasolina. Wala parang hindi mo alam gagawin mo sa commute life mo Ano ba yung sabihin ko? Kumbaga parang dati, nahala ko, papunta na Makati. Makati sa bahay ng 5. Pero ang work ko 8. Ano? Ang work ko 8 or 9 a.m. Pero umalis sa bahay ng 12:30 yata. Para pagdating ko sa FX, 5 a.m. Maluwag pa. Hindi pa mamay pila. Pero pag nag-5:30 ka lang ng umalis, makapun yung pila. Ganun 5:15. Ganun kahirap mag-commute. Oo, ako gumigising 4. Tapos dapat nando ka na sa pila, 5 pa lang para ikaw. 5:10 pa lang, wala na May haba na pila. Yung mga 5:15, may late ka na nun. Third batch ka na. Oo, grabe talaga dito. Iba. So yun parang yung overall lang dito na pag-usapan na pangit dito sa Pilipinas. Ano mo naman sabi mo kay Wilfredo, pre? Si paring Willie. Wala, pag ganyan, masyado na kasi siyang alam mo pagka egoistic na tao din. Syempre, pagka naargabyado ka, ikaw talaga magpapabiktima yan, pagka-victim. Kahit sa akin kasi kung yung niyan, kunwari gago din yung biker. Wag mo labasan ng barel, parang kumbaga ang daming pwedeng way bago mo mag-resort sa ganun. 'Di ba? Parang ganun. Ikaw pa rin mali kahit anong mangyari, ikaw pa rin mali. Wala ako sa akin better na wala na yung lisensya niya, wala na yung baril niya. Siyempre siya pwede mag-drive dito, pre. Medyo matanda na may ulo tsaka hindi na tama. Mahirap yun. Trigger happy pagka Yun, okay na yun. Basta wala siyang lisensya, di siya mapag-drive. Okay. At lang siyang driver. Pwede may tuloy niya. Tapos nagustuhan ko dito yung kay Mayor Joy Medyo character development talaga si Mayor Joy Cloud chaser lang yun. Cloud chaser pala. Kahit pa paano talaga kinollout niya si Sir Willie. Paring Willie. Yun. Siguro, bago tayo magtapos, batiin natin yung mga listeners natin all around the world. Kasi global na tayo. Global na ang ating podcast. Batiin natin yung mga tao sa Canada, United States, Japan, UAE, Denmark, Singapore, Australia, United Kingdom, Norway. Dami. Hong Kong, Germany, Ireland. Gulat ako paano makikinig yung sa Ireland. South Korea, Vietnam, Saudi Arabia, Taiwan, Bahrain, Spain, New Zealand, Sweden, and Finland. So, ang dami. Di ko alam kung paano nila nakikinig yung mga... Siguro yung mga fans nung natin, mga naging guest. Siguro tingin ko, gusto na nila nang makinig ng mga Pilipino na nagtatagalog. Kasi, syempre, sama na sila sa foreign language. Foreign language. Kaya gusto siguro nila ng ganyan. O kaya gusto lang nilang may mapakinggan habang wala Oo. Or, siguro, trabaho. Background noise, ganyan. Background noise. Pero, ko lang pag nag-stress ka sa trabaho, huwag nyo gayahin sa sarili na may dalang baril Oo, wag. Okay, magdadala ng baril sa trabaho.
Ayun, so yun, tinatapos na namin yun. Ang conclusion lang namin, pangit dito sa Pilipinas. Hindi, ako sa akin, okay, maganda pa rin. Okay, yun. Kita-kits sa next episode. Alright, and feel free to follow Di Na To Drawing Podcast sa IG, Twitter, YouTube, Spotify. And may merch project kami. Makikita nyo dun sa description dito sa episode. Sa Ko-Fi. So, yun. And malapit na ang ating merch dahil season 2 na tayo. Baka naman, Len. Baka naman. Baka naman din kung bibili kayo. Size large lang. Ay, joke lang. Large. Sige, bye. Ingat.